Sabihin niya muna yung mga parts, Yeah. part 2, part 3, part 4, Oh. sabihin niya lahat. No. Tapos, saka siya umuwi kasi tatandaan natin Pwede. alam niyo yung nangyari kay Ninoy Aquino? Tapos yung nangyari kay PRRD, delikado yun. Baka pagdating sa airport, magkakaroon na tayo ng Saldico International Airport. Ay, delikado. Hindi, pero tama yun. Dahil pilot episode ng Vox Populi, gumastos po tayo ng malaki. Magkano? 100 billion ang ginastos natin. Uy! Kasi Saldico ba yung guest natin? Pero hindi ito galing sa pera ng taong bayan. Talagang mabigat ito, malupit Nagambag ito. Talagang mainit at trending ito sa TikTok. Kung trending sa Facebook si Zaldico, eto trending sa TikTok. Oo. Sobra ito as in lahat dati pag ganun ka ng TikTok, ang lumalabas 'di ba, yung mga nagbebenta. Marami diyan nagbebenta eh. Pag ngayon, pag ganun mo, lumalabas diyan. Etong tao na to. Grabe ang nito. Ang daming revelasyon na ito. Talagang naitbulaga ako doon. Oo. Ay, wag na natin patagalin pa, 1,000 isang tuwa. Kasama natin ngayon buong bansa. Si Zaldico. Ay, hindi. Si Boss Anjo Iliano. Yun! Yun o. Ayun. Urungan, pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Dito ka, Boss Anjo. Ayan. Yes. Kumusta mga banateros? Yes, it is my honor and pleasure, sir. Yes, sir. Thank you for inviting me. Welcome, sir. Congratulations sa pilot. Jack. Boss Anjo, Yes, ano sir. bang itatawag ko sa'yo? Bossing, pwedeng bossing. Anjo. Pwedeng bossing, pwedeng tito. Kasi bala ko rin mag-senador balang araw. Ayun, Pwedeng oy. tito sen. Tito. Yari tayo dyan. No. Favorite ko yun. Pero bata pa, kuya sen na lang. Kuya sen. Ayan, sir. Magandang araw, Ayan, Senator. Banat bay. Okay. Ayan. Kamusta Okay. naman? Kamusta naman, sir, ang iyong sa- weekend? Weekend, bukas may rally yata, no? At nag-aabang-abang tayo at maraming pasabog ang nagulat ako kagabi, ang buong Pilipinas ay nagising. Nakakagulat dahil akala nila ito'y tumakbo na. At tuluyan ng mananahimik at gagastusin na yung bilyon na supposedly na ninakaw. Kaya nagulat ang taong bayan nung lumabas kahapon at may video. Napanood nyo ba? Yes. Matinding pasabog. Trending na trending. May part 1 and part 2. Yes, kanina Ang lumabas tanong, yung part 2. may part 3 ba? Ay, Alagay hanggang ko part na 10 daw yan. Ilang parts? Part 10 kasi maraming sangkot. Kasi nga parte-parte sila. Parte yan. Yeah. Ang galing talaga sumeko yun ito. Sanay na sanay na. Pero yun nga, Boss Anjo, Bossing, Yes, sir. Bossing Anjo. Kasi lumabas nga yung video na yan. Gusto lang namin malaman, ano ba ang iyong opinion tungkol sa video na yan? Katulad ng karamihan ng ating mga kababayan, unang-una nagulat. Kailangan kong panoorin ng once, twice, thrice bago ako makonbinse. Pasensya ka na, Saldi ko, Congressman, pasensya ka na, pero hindi ako masyadong naniwala doon sa kanya. Sa akin lang yan. Kasi nagbabasa siya. Para sa akin kasi, pag nagbabasa ka, binabasa mo yung sinasabi mo, parang mas maganda siguro if it comes from the heart. Yung natural lang na sinasabi mo. Sincere. Pero yung sa kanya, parang kung makikita nyo, hindi nga siya makatingin sa camera eh. So, hindi ko alam kung sincere yung sinasabi niya or scripted to na itong sasabihin mo Hindi ko alam, baka may mga abogado dyan na sinasabing, itong sabihin mo para ano. Ang pinaka nakakagulat, tama ba? Kasi hindi ko napanood yung part 2. At magagalit ang taong bayan ito, marami siyang tinuro, di ba? Kaso, parang, Wala. Hindi, parang wala daw siyang nakuha ni 5, ganun ba? Oo, isa pa yun. Parang kalokohan naman yun. May punto. Tumakas siya dito. Ba't pa siya tumakas in the first place kung wala naman pala siyang ninakaw? Kaya ang problema niya ngayon is yung credibility. Ayun. Yun ang problema ni Saldi Pero ko. sa tingin mo ba, sa dami niyang sinabi, sa tingin mo yung mga sinabi niya medyo malabo o hindi lang lahat totoo? Hindi, yun nga ang problema eh. There is a question of credibility kaagad because pag sinabi mong wala kang kinuha
lumalabas talaga, nagsisinungaling ka. Kasi unang-una, bakit ka tumakas? Kasi ang alam ng tao, kaya ka tumakas doon, tumakas ka dahil guilty ka na. Bakit ka naman tatakas, di ba, kung hindi ka guilty? Ilang buwan siyang nawala. Ang palabas niya, may sakit siya. Tapos ngayon, bigla siya magsasalita at tinuturo niya si Bongbong Marcos, si Martin Romualdez, sino ba? Mga tinuturo niya. So far. Pa lang naman, yung dalawa pa lang. Bigatin ka agad. Oo. Wala, Pero alam nyo mga bossing, this is what's good with Vox Populi. Kasi maaring magkakaiba yung opinion natin, pero iisa lang naman yung direksyon na gusto nating puntahan. Yun ang opinion ni Anjo. Banat Bay, gusto kong marinig yung kaya nga opinion maganda yung tungkol ano doon eh. sa kanyang Maganda yung sinabi ni Llamas eh. 'Di ba? Yung sinasabi ni nung isang pinklawan diyan na nagko-comment na ang nagbe-benefit daw dito kay Zaldico dahil kesyo quote unquote pinupuri daw ng DDS si Zaldico ang mga Duterte. Dito mo makikita na hindi ho kami solve kay Zaldico. Hindi kami naniniwala 100% kay Zaldico. Pero ito na po mismo yung galing sa loob. Ito na po mismo yung nanggaling doon sa chair ng appropriation at sinasabi niya talagang may insertion na pinalagay sa kanya. Maaring, sa akin sa tingin ko lang, maaring hindi lahat. Totoo yung sinasabi niya. Halimbawa, yung sinasabi niyang wala siyang nakuha. Di ako naniniwala doon. Napakalabo nun. Magpapagamit ka ba kung wala kang porsyento? Napaka-imposible nun. Pero doon sa sinabi niyang tama yung sinabi ni Gutesa na merong mga mali-maleta at may picture siya nun, yun, makikita mo na, uy, tama yung sinabi ni Gutesa, nag-deliver. O, di ba? Nag-deliver nga. Ayun nga lang, sa akin dito, ang problema na lang dito, sino-sino yung nakatanggap ng 100 billion? Sino yung mga kahati? Oo. Pero meron. At magkano hatian? Oo. So malinaw yon, merong ninakaw na 100 billion. Kani-kanino napunta. Doon na siguro, sa'yo, napunta, sa'yo, di ba? Parang gano'n na ang dating nun. Tapos siya wala. Oo, tapos siya wala. Yun ang problema natin doon, di ba? Yung wala siyang natanggap. Di ba? Kayo, anong mang inyong opinion? At, Yung sa akin dito, kasi sinasabi na parang wala daw siyang natanggap. Alam mo, normal sa isang tao yon na lagi mong nililigtas sarili mo. Pero ang magandang binanggit niya rito, yung kay Gutesa. Kinonect niya Pinatotohanan niya yung sinabi na nagdi-deliver kami sa Forbes, kay Tambi, at saka kay Bongbong. So, parehas na sila. Yung sinasabi niya wala, posibleng wala siyang nakuha, pero may balato. Kasi hindi naman talaga literal niya na kumbaga, paborto kay Gutesa, yung sinabi ni Zaldico. Ang importante rito, kasi tatandaan natin, party list to. Hindi siya dapat ganun ka-powerful. Hawak niya ang pera ng buong Pilipinas na walang mastermind. So, ang pinaka-importante is yung the names that cannot be mentioned, na-mention. Kasi na-mention na si Tambi Si Bongbong hindi pa na-mention. So bago natin puntahan kung tama o mali yung sinabi ni Zaldico, dapat ang Ombudsman, ang Blue Ribbon Committee o ang ICI timbangin. Bigyan nyo muna ng pagkakataon yung pumapasok na ebidensya. At bigyan mo rin yung kabila. Gusto nyo, paimbita nyo rin si Bongbong na mag-explica rin. Hindi po pwedeng. Ang nangyayari kasi katulad ni Pinky, parang nagiging abogado siya ni Bongbong Marcos. So huwag ka muna pumunta doon. Dapat as a Blue Ribbon chairman, kunin mo muna yung sides ng parehas. Huwag kang parang nakaparte na, hindi, huwag natin tanggapin yung kay Gutesa, huwag natin tanggapin kay Tambi, kay Zaldico. Yun lang naman na sa atin. Nabanggit yung pangalan, imbestigahan both sides. Bago si Sir Jack, yung muna, circumstantial, kasi natigil ng matagal yung hearing ng Blue Ribbon. And then, nagkaroon ng rigodon, nag-resign si Ping Lacson at sinabi nga niya na ayaw niya nang tanggapin. So mabuti na lang din, sa tagal na ngayon, bumalik si Senator Lacson at ang sabi niya, meron siyang
meron siyang parang special o VIP guest na iimbitahan at umaatikabo daw yon. Until kahapon, yung mismong Zoom meeting na magzo-zoom sana si Zaldico. Ang sinasabi daw niya kasi, si Zaldico yung kanyang VIP guest. So until that day, na supposedly under oath si Zaldico, nung malaman siguro nila na iba yung kakantahin niya. ibang tonong kakantahin. Ibang tonong kakantahin niya, biglang hindi na nila in-honor. At ang nagiging alibay nga ni Saldico. ni Panfilo Lacson, si Bato daw ang nag-message sa kanya. Oo, pero kita nyo naman kung paano maglaro ang langit, Kasi mukhang ready na din talaga si Zaldico sa kanyang sasabihin, pero dahil ayaw ng Blue Ribbon Committee na magamit yung kanilang hearing. Ano sir ang explanation ni Blue Ribbon Chairman Panfilo Lacson Bakit dito? hindi nila inano? Bakit hindi nila tinuloy yung Zoom? Ano ang explanation niya? Ang explanation kasi nila, before, meron ng mga witnesses na gustong umattend via Zoom na hindi nila pinapayagan kasi nga daw, hindi under oath. O, kasi kailangan pumunta sila, kung nasa man silang bansa, pumunta sila sa embassy, mag-take sila ng oath doon at para maging credible yung kanilang statement na bibigyan. Pero alam ko naman alibay lang yun eh. Pero Kasi- gusto niyo ba malaman Sige. kung ano? Sige. Tanong natin dito kasi best friend nito yung Senate President eh. Oo naman. Gusto mo itanong doon sa best friend mo? Tagal namin pinagsamahan ni Tito Sen, kaya nga idol ko yan. Kaya ako, tawagin niyo lang Kuya Sen. Ha? Hindi, tanong mo sa kanya, baka may alam siya. Ang dami mong alam sa kanya eh. Hindi ko dala ang cellphone ko eh. Sinurrender ko sa gwardiya. Ikaw, Sir Jack, baka may opinion ka. Yung sinagot ni Sir Anko kanina na parang hindi ka sure kung 100% na... Ganon ka rin ba? Wala ko natanggap eh. Hindi. Hindi, ibig sabihin, hindi ka rin sure. Dun sa... Kaya ako sure ako. Sure Sure ka? ako kasi yung sinasabi mo na nagbabasa siya, Sir Anko, kasi yung tao, stress na eh. Actually, ang laki ng pinagbago ng mukha niya. Kakakulang yung Yung last picture niya na mukha pa siyang tao. Ngayon, mukha na siyang may sakit eh, no? Oo. Kala ko siya Hindi, hindi hindi. maturo. May tanong pa ako dyan sa'yo in 13 years ago. May second episode kayo next week. Imbitahin niyo ulit ako dyan. Yan. Ano yung sinasabi mo, Brad? Yung sinasabi mo kanina na nagbabasa siya, kasi namanahan mo rin naman ma-stress, di ba? Kulang ka sa, makakalimutan mo yung balak mong sabihin, di ba? Kaya sinulat niya. Yeah. Pero yung sinabi niya wala ka natanggap, hindi ako naniniwala rin. Sa atin lahat, meron bang naniniwala dito na wala siyang natanggap? Yun. Meron ba? Sino? Ako hindi ako naniniwala. Meron? Ikaw, naniniwala Si ka? Zaldico. Wala siyang tinanggap? Si Zaldico? Ayun, hindi. Malabo yun. Wala? Malabo. Dito sa studio. Wala rin eh. Wala. Malabo yun. Hindi, ito ang magandang tanong. What do you think is the reason why he did not admit na meron siyang ninakaw kahit konti? O meron siyang anong tawag sa ganun nalagyan? Bakas ba? Anong tawag sa ganun yung napartihan, anuhan? Nabigyan na pakimkim. Balato, pakimkim. Maraming maraming salita. Bakit sa tingin nyo tinatago niya yun? Baka sa terms lang yan eh. Ako sa tingin ko sa terms. Halimbawa, kay Risa, yung insertion kay Risa, ang tawag niya amendments. Eto, wala siyang parte doon sa porsyento, Okay. pero meron siyang balato. Meron siyang natatanggap, hindi lang directly. Diba? Halimbawa, 25% doon kay Ano boss bang niya. eksaktong, sa mga hindi nakakapanood pa, ano bang eksaktong sinabi niya na hindi siya tumanggap ng pera? Wala siyang nakuha doon sa insertion na 25 Hindi, 100 billion. 100 billion. Yung 25 billion kasi kay Marcos daw. So siya daw, wala daw siyang nakuha. Halimbawa, bigyan mo ako 25 billion, pwede naman sa'yo yung Hindi, isa. oo nga. Pwede, di ba? Actually, 1,000, malaking bagay na yon dahil mahal ng gas ngayon. Pero ano ba yung sinasabi niya? Hindi siya nakatanggap sa 25 billion galing kay BBM
or sa kabuuan na Kabuuan ng 100 billion. wala siya Oo. anong dahilan niya naman? Wala siya sinabi. Wala pa. Ngayon nga ang kagandahan dito kasi mukhang mahaba ito eh. Oh, so sabi nga nila, first episode, second episode pa lang yan. And I think marami pang lalabas sa mga susunod na araw. Binibitin-bitin tayo. Binibitin tayo para siguro unti-unti yan, sabi nga nila. Pero sa ngayon, may strategy lumalabas. meron Baka, palagay ko. baka nagpapakagat muna para yung tao, makuha mo na nila yung simpatiya. Hindi lang atensyon, simpatiya. Parang yung sa'yo, Senator, Correct ka dyan. unti-unti rin yung labas mo nung ano eh. O, di ba? Ah, ganon. Or pwedeng Talagang ayaw mo kung akin pa yung ballpen papel, susulat ko na yung pangalan ng babae. Ako sa kambi. Pero Sir Jack or Master Judea, patungkol naman doon sa hearing sa Senado. Naniniwala ba kayo na the reason why hindi pinayagan si Zaldico na mag-attend ng Zoom meeting dahil hindi yun yung ine-expect nila na sasabihin ni Zaldico? Actually, ang bali-balita, parang may gusto daw ata na script na kailangan basahin si Zaldico. Kaya lang, ang problema, hindi pumayag itong si Zaldico doon sa gustong mangyari, doon sa hearing sa Senado. Pero, unang-una, yung Senado sana, noong si Marcoleta pa, yung nasa Blue Ribbon Committee, sana tapos na ata ito itong investigasyon ngayon. Kaya lang, ang nakikita natin, nakikita rin ng taong bayan, parang delaying tactics ba? Dinidelay nila, parang inililihis nila yung issue para malito siguro yung mga tao at hindi mapunta doon sa tunay na issue yung takbo ng investigasyon. So, itong paglabas ni Zaldico, mga partners, ito ay magbibigay ng kaliwanagan sa iba at katanungan naman doon sa iba. Pero para sa akin, ito ay magtatanggal ng kredibilidad ng investigasyon sa ICI na para bagang inililihis nila kay Marcos Jr., kay Martin Romualdez o sa mga kaalyado nila ang pananagutan dito sa nakawan sa gobyerno. So ngayon, sa paglabas ni Zaldico, parang itong ginagawa nila sa ICI na nakikita naman ng taong bayan ay ang pinapangalanan nila dito ay hindi yung mga tao na pinangalanan ng mga testigo. So sabi nga, Vox Populi, boses ng taong bayan, ang naririnig natin sa taong bayan ay paglilihis lang ito. Na kung yung mastermind ay inililigaw yung mga tao para hindi doon mapunta ang investigasyon. Ito kasi ang problema sa akin lang sa tingin ko, ito ang problema sa administrasyon na parang kulang sa timbang. Kulang sa timbang, o ibig sabihin, parang saranggola. Dapat kasi yung saranggola, dapat magkabilaan ay parehas ang timbang. Para kung lumipad man, matayog ang ililipad. Dito kasi kay Bongbong Marcos, parang lahat gusto maging presidente. Parang lahat gustong gustong mamuno sa Pilipinas. Na dumarating sa punto na sila nag-aaway na. Napanood natin sa balita na itong si Versamin at sa mga Rimulya may nagkakaroon ng konting spark. So, para sa akin, ang pamumuno sa isang gobyerno ay dapat balanse. Ikaw nang nakaupo dyan, dapat wala ka ng kalaban. Lahat ng Pilipino ay dapat pinagsisilbihan mo. Kaya lang nangyayari ngayon, katulad sa pagbigay ng mga ayuda. Sa balita natin, ang nagkakaroon ng ayuda, yung mga kilala lang nila, at ang mga congressman na binibigyan ng ayuda, ay yung mga malalapit lang sa kanila. Yun ang sinasabi ng taong bayan. Pero at alam yun din nyo, ang nakikita natin. matindi yung baka iniisip na iba ay yung sa wala yung parte si Zaldico. Pero kung iisipin nyo, yung 25 billion na nakuha di umano ni Marcos, 1 taon lang yun. Oo. Pwede Paano nung mga nakaraang taon? Pangatlong taon niya na to di ba? So ibig sabihin nun, medyo matindi na ho yung kung ito total nyo, malaki na ho ata ang nakuha. Talagang kaya naman din, dapat nating pag-usapan yan. Ako, may nakuha man o walang nakuha si Zaldico, ang pinakaano dito, at may nakuha yung presidente. Na hindi dapat ganun. 25 billion yun Ang daming mapapakain nun. Sana maraming hindi namatay dahil sa tindi nung walang kwentang mga flood control na project nila. So ibig sabihin, yun pa lang, malaki na. Kasi yan yung diversion ng ibang mga galit kuno kay Zaldico.
Eh, tinan mo na, sasabihin nila, wala naman nakuha, bakit ganyan siya, sinungaling siya. Oo, tama naman, sinungaling siya. Pero, 25 billion pa rin yung nakuha ni Marcos. Di umano. Siyempre, paring RJ, ano naman ang masasabi mo? Napanood mo naman siguro yung part 1 and part 2. Oo. Ano yung iyong boses naman tungkol? Pero bago ako batiin muna natin yung yung best friend ni Zaldico kasi iba yung pa-birthday ni Zaldico sa kanya eh. Talagang ginulat yung yung buong Pilipinas sa akalain mo. I think last post ni Zaldico is yung I think September 29. Tapos ngayon na lang ulit. Ito pa yung yung bungad niya, yung pa-birthday niya dito kay best friend. So, ang tingin ko diyan, kaya dun sa sinasabi na wala siyang natanggap. Baga pampalubag loob lang yan sa mga Pilipino kasi nga naman siya lagi yung target eh. So, parang dahil nagipit na siya, ako lagi yung kawawa, parang ako lang ba may kasalanan ngayon? Sinabi niya na yung mga pangalan nito, si BBM nga, tsaka si Martin Romualdez. So parang kung ako may kasalanan, dapat idamay ko rin kayo. Kasi hindi lang naman ako nakinabang dito eh. Kumbaga, yun nga, yung sinasabi ni Banat Bay, si Boss Bay na isang taon lang yun. Paano pa yung mga sumunod na taon? Yun ang hindi pa natin alam. Boss. Ayun nga, siguro mag-break muna tayo mga banateros. Okay, marami pa akong gustong sabihin eh. Hindi. Matindi mga banateros mga partner, yung nakita natin na pulso ng bayan. Kasi karamihan doon sa mga nagsasalita ngayon, yung mga batang hindi naman involved. Wala silang pakialam Wala dati. silang pakialam dati, pero ngayon nakikita ninyo yung mga kabataan nakikialam na. And mabalik natin mga partner yung nangyari ng November 1. Si Pangulong Bongbong Marcos nagpunta doon sa puntod ng kanyang tatay na hindi man lang niya kaya naisip na kaya meron siyang puntod na binibisita dahil doon sa isang tao na pinadala nila sa ibang bansa na si Pangulong Rodrigo Duterte. Na si Pangulong Duterte taon-taon bumibisita sa kanyang magulang, umiiyak pa nga yan doon every time na pumupunta yan doon. Tapos, ngayon sila, yung may privilege na sila to go sa kanilang ama, hindi kaya nila man lang naisip or hindi kaya nila naisip na may utang na loob sila doon sa tao na pinadala nila Kung walang utang na doon. loob, wala talaga Oo. Bago ko sagutin yan, pwede bang magpasalamat muna? Nagpapasalamat ako kay PBBM. Maraming salamat. Kasi laos na ako eh. Dahil sa pagnanakaw dito sa gobyerno, sumikat ulit ako sa TikTok. Kaya Congratulations, Sir Anjo, ha? Pagbabalik, no? maraming salamat. Pero seriously, Mr. President, ganyan ko kausapin si Mr. Asa yung camera ko. Mr. President, gabi-gabi kong ina-address si Mr. President pag siya may mga nakikita kong mali. Katulad yan kay Auntie Claire. Kung naalala nyo o kung napanood nyo, pinagalitan pa ako ni Auntie Claire. Sabi niya, who are you? Anjo Iliana, who are you? Nasaktan ako noon, hindi para sa akin. Nasaktan ako para sa maliliit na tao. Kasi kung ako may pangalan na, at kayo sa Malacanang, ang spokesperson mo, sinasabing, sino ka? Ibig sabihin, pati yung maliliit na tao, wala kayong pakialam. Ibig sabihin, pag may maliit na taong kumatok dyan sa Malacanang, hindi nyo papapasukin dahil, sino kayo? Umalis kayo dito? Ganun ba? Mr. President, ang patakaran nyo. Number 2, galit na po yung tao. Nagbibiro ako na sumikat ako sa TikTok. Pero kaya ako sumikat kasi marami na pong galit at ako po nagiging boses nila. Hindi ko naman trabaho to Pero nabigyan ako ng trabaho ng taong bayan kasi sabi nila, ako na lang daw maging boses nila at sinasabi nila bakit naman daw ganun kayo. Yung programa nila na para sa kanila, yung mga proyekto para sa bakit pinapabayaan yung nakawin lang na mga kaalyado nyo pa. Kaya Mr. President, ito lang masasabi ko sa inyo bago ko sabihin yung November 1. Mr. President, this all happened under your watch. Under your watch. And because this all happened under your watch, ang advice ko po sa inyo, maliwanag, mag-resign na po kayo. Bukas, pwede.
Anytime this Ngayon na? anytime Pwede this ba ngayon? month, anytime this month. Basta bago magpasko, 'di ba sabi niya, wala kayong Merry Christmas. O sana Tama siya. para sa kanya na din. Yan. Tama na rin siya. Oo. no? Banat Bay, patungkol doon sa walang utang na loob. Katulad nung pag-uusapan natin utang na loob. Kasi yung si Pangulong Marcos, bukod sa pagpapalibing ni Pangulong Duterte sa kanyang ama na matagal nang pinagtatalunan yun bago nangyari yan, siya lang yung may lakas ng loob na talagang baliin yan. Sige, palibing natin niya para matapos na yung gulo. Isa pang utang na loob ni Pangulong Marcos dito sa pagkakapanalo niya ngayon, itong SMNI at si Pastor Apollo Kibuloy na nagbuhos ng resources noong mga panahon na winawasak siya ng mainstream media. SMNI ang tinakuha niya. Mawalang galang lang po. May I interrupt? Baka totoo yung sinasabi ni Chavit Singson na wala talagang utang na loob tong taong to kahit kanino. Isa pa yan. Sige na, kayo na. Oo, ayun na nga, yung utang na loob. Kasi hindi lang Ganun kay talaga Pastor siya eh. Apollo Kibuloy. Parang ganun talaga siya. Pati kay Chavit Singson na nakatulong din sa kanya, tinabla niya si Inday Sara, mananalo Inday, siya. tama. Nanalo siya dahil kay Inday Sara. So, walang utang na loob talaga May, itong may ano na to. pattern, di ba? Sa pagkatao na niya, ang pagkakawalang utang na loob. Ganun ba yun? Oh, pero Boss Anjo, matindi dyan. Yung taong inangat niya, ngayon walang utang na loob sa kanya. Si Saldico, niyari siya eh. Oo nga, no? Isipin nyo etong si Saldico, wala to. Yung tanong nyo yung kilala ni yung kaibigan nito, ni Boss Dada. Ano lang daw ito si Saldico, parang ano lang yan, etchepuera yan dati sa kamera. Kasi party list representative lang ito eh. Pero nagkaroon siya ng di ba, binild up, ginamit ni Marcos. Nakita ba yung picture niya katabi si Ninoy? Ay, si Pinoy? Hindi. May picture siya. Di ba, ang payat-payat pa niya. Tapos parang, hindi siya mukhang mayaman eh. Nakapolo lang, tapos na ganyan lang. Kaya nga, binild up to ni Marcos. Ay, yun ang matindi doon. Binild up ni Marcos, pero bandang dulo, para tulad ni Marcos, walang utang na loob. Walang utang na loob ni si Saldico, nilaglag siya ngayon. O, di ba, nilaglag ngayon na kumita si Marcos di umano ng 25 billion. O, lupit din, di ba, ng tadhana. O, kaya nga alam mo, merong video na hindi lang nailabas. Ano yan? Yung dumalaw si Marcos doon sa kanyang tatay, sabi ng tatay niya, ikaw na ang susunod. Hindi na ilabas. Akala, kahapon nga daw, Ako, kinakontak niya yung tatay niya, hindi niya alam mo, napakontak. alam mo, sa totoo Lupit lang, na. kinikilabutan na nga ako sa mga kwento niya na kinakausap siya ng tatay niya paggabi. Tapos mayroon ka pang mga ganyan na nung dumalaw, nagsalita, tama na please. Tama na. Coach Oli, utang na loob. Ano yung Doon pwede tayo mong sa idikit utang dyan? na loob. Merong kasabihan, nasa Biblia ito, whatever you sow, you will reap. Kung anong tinanim mo, yun aanihin mo. Kaya sabi ni Banat Bay, tingnan nyo, yung ginawa sa'yo ni Saldico, wala ka rin utang na loob. Wala rin utang na loob sa'yo si Saldico. Oh. Kaya yung mga sinasabi niya bumabalik. At tulad nung sinabing, wala kayong Merry Christmas, makukulong, maraming makukulong bago magpasko. Parang siya pa ata makukulong. Kaya very exciting itong 3-day rally posibleng ito ang maging ugat ng pagbabago ng bansang Pilipinas. Itong inaabangan natin. With the revelation of Saldico, sa tingin niyo ba itong susunod na 3 araw, ito na ang mga pinakamalalaking rally? Malay natin, pati si ako, sumunod pa dyan si dating speaker, Martin Romualdez, magsalita na rin patungkol kay Bongbong Marcos. Ako, ine-expect ko yan. Babaliktad na rin? Oo, ine-expect ko yan. So pag nagkasabay-sabay yan, together with the rally, tapos part 3. Ito ang problema. Nagsalita na si Saldi. Sinasabi mo, nagsalita na si Martin. Paano kung magsalita na si Bongbong din tapos may tinuro na rin na iba? Lokohan na to. Lokohan. Patungkol pala doon sa tatay niya, yung sinasabing sige. kinakausap niya parati yung tatay niya. Alam mo yun senyales na nararamdaman niya na malapit na yung katapusan. Kasi ganun yung nangyari sa tatay niya eh. Di ba nung pinadala sila sa Hawaii, nararamdaman niya eh. Wala po tayong baka sasabihin ni sedisyon inciting to. Wala po. Tayo ay Coach Oli, nag-aamoy lang
ng pangyayari. Coach Oli, in terms of yung kasabihan na Queen's Gambit na ito, ito ay checkmate na. Itong nangyaring, kasi maraming nagsasabi talaga na itong nangyaring revelasyon ni Zaldico, ano na to? Ito na ang katapusan. Ang Queen's Gambit, there has to be a sacrifice. Sino yung nag-sacrifice dito? Malalaman natin sa mga susunod na araw kung sino yung mga magsasakripisyo pa. Kaya ito, pinost ko rito sa Facebook ko, yung victory is at hand. Naamoy na natin eh. Actually, Diba? Naamoy nyo na. Yung simoy ng Pasko, naamoy ilang araw na eh. Pero yung amoy ng pagpalit ng nakaupo, naamoy ko na rin eh. Uy, grabe naman yung pang-amoy mo. Oh, grabe, grabe. Matangos yung ilong ko eh. Sana all. Tsaka Do you gusto ko think, rin Coach Oli, pasalamatan do you think, Coach Oli, this is checkmate na, do you think? Totoo to. Kaya ngayon pa lang, iko-congratulate ko na yung mga vloggers na hindi nagpabayad at nagpatakot. Yung mga politiko hindi nagpabayad at nagpatakot. Yung pastor, katulad ni Pastor Kibuloy. Yung simbahan na hindi nagpatakot at nagpabayad. Hanggang sa huli, nanindigan. Malapit na po. Malapit na to. Ito Pero pwede ba ako magpaliwanag para sa taong at artistang hindi bumalik para sa taong bayan? Kasi yung aking nanay dati, si Tessie Tomas, sa abangan ng susunod na kabanata, meron siyang panawagan eh. Ang panawagan niya is snap elections. At napag-usapan nga kanina, nagtanong-tanong ako sa legal, wala daw sa konstitusyon ang snap elections. Therefore, if the president resigns today or tonight, we have to follow the Constitution. And that is succession. Ibig sabihin yan, sa ayaw nyo man o hindi, pag nag-resign po si Presidente Bongbong Marcos, kailangan tanggapin natin ng buong, anong tawag sa ganun? Dalawang arms. Ang susunod na presidente natin, ay walang iba, kundi ang number 2 natin, si Vice President Sara Duterte. At yan po sa susunod na 3 taon. Kala ko sa 3 araw eh. Hindi. Seriously, sa susunod na 3 taon or 2.5 years, magiging presidente natin si VP Sara. Ayon sa konstitusyon. Because yung sinasabi ko nga kanina, yung naglalaban, yung gustong lumaban ng snap elections, wala po sa konstitusyon pala yan. So yung sinasabi ni Mami Tessie, sorry, wala po sa illegal pala yan, hindi pwede. So kung magkaroon ng succession, at kunyari, ayaw nyo kay VP Sara, respeto, ayaw nyo, di antay tayo ng 2028, di ba? May presidential election sa 2028. And that is only 3 years from now. 2.5. But if the president resigns, kailangan tanggapin natin lahat na ang susunod na presidente natin ay si VP Sara. Ayun, oo. Ito, meron akong itatanong kay Sir Jack tsaka sa'yo, Master Judea. Doon sa statement ni Vince Dizon na malabo na involved si Pangulong Marcos dito, gawa ng siya ang nagpasimuno ng pagbubulgar eh. Naniniwala ba kayo na siya ang nagpasimuno ng pagbubulgar? Sino ba talaga nagbulgar ng kakurakutan nila dito sa gobyerno? Pagkakaalam ko, ang napasimuno ng pagbubukan, palagkontrol, alam ko si Senator Villanueva eh. Tama. Tapos ang pagbubukan naman ni Sara, tungkol sa korupsyon. So, hindi ako naniniwala walang kinalaman si Bongbong. Unang-una, kinakausap niya tatay niya. Ako kasi ito, paliwanag ko lang ng kapiraso yung part na yan. Dalawa yan eh, kung bakit sinasabi nila, bakit si Marcos naman ang nagbulgar na o ng korupsyon na ito? Alam nyo, hindi. Ang Panginoon ang nagbulgar. Ay, yan. Yung ulan. Kaya tayo, di ba, remember, 5,500. Tama ka dyan. Sinabi niya sa SONA, kinabukasan binaha. Siguro, hindi na naano ng Panginoon na, uy, sandali, nagsisinungaling kayo, ninakaw nyo yan eh. Ito na ulan. Patutunayan ko sa inyo na wala yung flood control. Yun na nangyari dun. At pangalawa, alam niya kasi puputok na yung bulkan na tipong lalabas na eh. Imposibleng maitago
ang 100 billion na project. Ano yung sinasabi niya, Banat Bay, na-overwhelmed lang yung Yun. na-overwhelmed lang yung flood control. Ay, imposible yun. Kasi una-una, yun nga ang purpose ng flood control eh. Hindi naman ibig sabihin, mapigilan ng baha. Hindi yun. Ang importante dyan, mabilis mawala yung baha at hindi ganun kagrabe. Kaya nga sinasabi nila, sa Davao City may baha din naman. Oo, meron din. Saan ba naman? Sa Japan meron din eh. Pero nawawala kagad at hindi ganun kalaki. Sa Davao City, hindi din ganun kalaki at mabilis mawala. Kasi maayos yung project doon. Oh, hindi nalulunod ang tao. Sa Cebu, tingnan nyo naman. Alam mo, noong una, akala ko talaga joke yung patong-patong na kotse. Akala ko AI yun eh. Alam Totoo mo ba pala ngayon yun. daw sa Cebu? Mm. Ang baho. Kasi amoy patay. Yung marami pa daw mga patay na... Ano to? Dahil dito, pa. Dahil dito huling sa bagyo? huling Huling bagyo? Oo. Marami ang nabaha at maraming Napatay. na casualties. Total of 260 ang namatay dyan sa bagyo na yan. Yes. Oo. Ngayon, Master Judea, 5,500. Yun ang sinabi niya na Yes. flood control. Kailan niya ba sinabi yan? I Yun yung mga think- panahon na nasan tayo. Nasa Davao tayo nun eh. Oy, anong Nasa ginagawa Davao, natin like yan? 1 year ago, mga ganon eh. No? Anong nangyayari noon, ng mga panahon na yun? Doong mga panahon na yon, talagang pinagyayabang niya yung 5,500 na flood control projects until, katulad nga sinabi ni Boss Banat, na yung kalikasan, yung Diyos mismo, dahil wala na makalaban sa kanila, masyado silang malakas eh. Anong ginagawa nila ng mga panahon na yan? Ang ginagawa nila ay talagang sinisikil nila, ginigipit nila yung mga kalaban nila sa politika at nandun tayo noon sa KOJC. Ano yun? Tayo ang mga nagpapakita kung ano ang ginagawa ng mga kapulisan na inutusan, Yan. siyempre, ni Marcos Siege. Jr. Doon nagsimula Doon sa yun, nung siege. siege. Oo. Mula nung siege, doon na nagkalet-silet ang Pilipinas eh. Ako naniniwala ako eh, na may touch dito ang Panginoon. Dahil biruin mo this is the first time in the history of the Philippine politics na nagkaroon ng pambabalasuba sa isang sambahan, sa isang simbahan. Yung ginawa nila sa Kingdom of Jesus Christ. Kaya ngayon, kahit anong mangyari, kahit anong pagtatago mo sa kasamaan na ginagawa mo, babalikan ka. Kung di man ang tao na ginawan mo niyan, yung Diyos ang gagawa niyan. At ang Diyos ngayon, ang nag-expose. Actually, hindi talaga si Marcos eh. Ang nag-expose ng katiwalian ay ang Diyos sa pamamagitan ng pananalanta ng mga baha na nakakalungkot. Dahil sa pagnanakaw nitong mga kawatan na politiko na ito kasama ng mga kontraktor, may mga buhay na nasasayang na dapat sana ngayon ay nabubuhay pa. Kinikilabutan ako doon sa mali-maleta na bag na nakikita natin na may laman ng pera. Kung yun ay napunta sa tama, di wala sana na mamamatay, maaanod na bata, masisira mga kagamitan na pinaghirapan nila na napakahabang buhay. Ngayon, huwag nilang sabihin na si Marcos Jr. ang nag-expose. Dahil unang-una, ang nag-expose niyan, yung mga congressman na matatapang na kumwestiyon dyan sa 2025 budget. Yan. Napilitan na lang itong si Marcos Jr. na magbuo ng ICI, pinondohan nila para ang ginagawa, meron na ba silang napakulong? Meron na ba silang nakasuhan? Wala pa. Hanggang ngayon, nagsalita si Saldico, checkmate pare. At hanggang ngayon, nakikita natin sa video kanina, yung mga kabataan, walang pakialam yan eh. Walang pakialam sa nangyayari sa bansa. Pero pati mga kabataan na walang kamuang-muang, nagagalit na, lumalaban para sa bayan, at ramdam nila yan. Dahil nakikita nyo ngayon, sa pintuan ng Malacanang, naglagay sila ng mga barricade, naglagay sila ng mga Barbed wire. mga barbed wires, Oo, mga handa na truck. sila. Dahil alam nila na galit na ang taong bayan. Dahil nakita natin kanina, mismong bata, galit na galit sa ginagawa nilang pagdanakaw. Yung mga kababayan natin, naghihirap dahil sa kawalang hiyaan nitong mga politiko na walang ginawa kundi ang magnakaw sa bayan. Checkmate. Oh, Yun ang paring masasabi. RJ, Alam mo, ICI. meron sana akong dadagdag Sige, eh. sige. Kasi ako, medyo lalo ako nagalit eh. Nung sinabi ni Presidente BBM na naniniwala siya na hindi kasama ang kanyang pinsan sa investigasyon. Kumbaga, pinawalang sala na niya eh. Sinabi niya yan eh. Na naniniwala siya na hindi kasama yung pinsan niya.
Bakit hindi niya hayaan yung ICI na mag-imbestiga? House Speaker yun eh. Yes. Siya ang ulo ng lahat ng congressman. Bakit niya pinapakilaman yung ICI na naniniwala siya at nagbibigay siya ng opinion na hindi kasama yung pinsan niyang si Martin Romualdez? Bakit sa kanya nanggagaling? Bakit? Alam mo kung bakit? Kinreate niya ICI para absuelto silang dalawa. Yun naman talaga ang Tama. dahilan yan eh. Tama. Kaya nga, para absuelto silang dalawa, idiin lang yung isa. 'Di ba? Para ligtas sila. So, sinasabi nyo na ang ICI wala nang silbi, paring RJ. Wala talagang silbi yan kasi ang style lang yan ni Marcos eh. Kumbaga, gumawa lang siya ng isang body para kunyari na siya yung bida na, okay, gumawa ako ng para sa korupsyon. Oh, papalabasin niya na siya ngayon yung hero. Kasi kontra korupsyon tong ginawa kong yung ICI eh. Kaya ako nga ginawa to kasi ayoko ng korupsyon. Pero sa totoo lang, ginawa niya yung ICI para iligtas yung pinsan niya. Oh, double purpose pa nga para meron silang another income. Ang nakakapagtaka nga dyan, di ba, sabi nila hindi daw ila-live stream. Tapos biglang cambio na ila-live stream nila. Pagkatapos ni Romualdez na imbestigahan. Oh, wala nga tayong wala tayong alam dun eh. Anong nalaman namin Ang dyan sa bilis ICI? nun. Para mga Diba? isang oras lang yun. Di ba saglit na saglit lang? Para siyang para siyang saya, sir. Diyos. Nagpapasalamat Para pa nga siyang siya eh. Diyos na pumasok. Sir, Oo, sinasaluduhan. Parang ang pumasok, Diyos, hindi kriminal eh. Ito, dagdagan ko lang, boss dito, mga partners, no? Ito, yung kay Saldico, di ba? Parang sabi ni Lacson dito ay parang walang credibility itong mga sinasabi ni Saldico kasi hindi siya under oath. Pero bakit? Yung under oath na si Gutesa, kinu-question din niya yung mga siniwalat ni Gutesa. So, si Senator Panfilo Lacson, naguguluhan ako kung saan ba talaga siya tatayo eh. Kung dito ba sa kabila o dito sa kabila. Pero kitang-kita eh. Siguro sila, hindi nila napapansin na meron na silang ipinagtatanggol na tao. Hindi natin alam na pinagtatanggol, pero sa mga kilos nila, parang... Naniniwala ka na subconscious yon? Yun na, yun sa akin ha. Pero nakikita kasi ng taong bayan na ipinagtatanggol nyo, Mr. Lacson, Senator Lacson, ang mga galaw ninyo ni Tito Soto, ipinagtatanggol nyo si Martin Romualdez at saka si Marcos Jr. Yan ang sinasabi ng taong Kaibigan ko yan. bayan. Busi-busi na naman kaibigan Sorry ko. po, sorry sir. Sorry. Yung best friend mo yon, tsaka si Pinky nung pumasok, nagka-leche-leche ng investigasyon. Alam nyo kung hindi pumasok itong dalawa? Nagtuloy si Senator Chis Escudero as Senate President. Tapos si Marcoleta, dire-diretso. Ay, Tapos na. nasa mastermind. Tingnan nyo ang Andun na pinabanatan eh. nila. Puro bubwit. Di ba? Nasa DPWH, nasa Diskaya. Alam mo, hindi natin sinasabing wala silang kasalanan. Pero bakit tayo nagpo-focus dun sa butete, sa bubwit? Diba? Focus tayo sa mastermind. Kasi pagka yung bubwit at butete, natanggal mo yan, at andyan yung mastermind, yung corruption tuloy-tuloy. Tanggalin mo yung mastermind, tapos. Meron sana akong gustong idagdag eh. Gusto nyo man o hindi, si Saldico, kailangan natin siyang protektahan. Kailangan makauwi siya dito, mag-oath siya, kasi pag may nangyari dyan, case closed to. Maganda dyan, ako sa akin ha. Kasi ako, as early as 2 weeks ago, nanawagan ako kay Saldico doon sa vlog ko. At sinabi ko sa kanya, ewan ko, napakinggan niya nun. Sabi ko, pag may nangyari sa'yo, tapos na to. Kaya buti pa magsalita ka na kung anong alam mo. Kasi ikaw ang dinidiin dito. O yun na nga, di ba? Siya ang lumalabas na mastermind at lumalabas, siya lang mag-isa to. Yes. So kailangan talaga niyang ilabas na rin niya lahat. At sir, Mr. Saldico, wag ka na mahiya sa amin na wala ka ninakaw. Kasi wala pong naniniwala. Tsaka, hindi importante sa akin, hindi importante kung magkano ninakaw mo. Ang gusto namin malaman kung sino ang mga kasama mo nag-isip nito at paano nyo naisip ito at paano hindi na to maulit muli dito po sa ating bansa. Yan. At syempre, Vox Populi, kailangan natin magbasa ng comment Syempre. ng mga netizen natin. Sabi ni Maria Doroon ng Makati, sa tingin ko, yung sinabi ni Bongbong Marcos na magpapasko kayong lahat sa kulungan, parang hinusgahan na niya ang sarili niya. Para bang
bibig niya ginamit ng Diyos mismo para mag-pronounce ng judgment sa kanya. Anong masasabi niyo dyan, mga bossing? Yan ang Tama Christmas wish ko. Ako yun. Actually, sinabi na ni VP Sara yan eh. Ikulong niya sarili na. O, eto na. Sinabi na nga ni Saldico. Ikulong niya sarili niya. Kasi siya pala talaga. Yung Mga may partner, kagagawa. first order of business, Executive Order 01, buwagin ng PACC. Correct. Tama. Presidential Unang-una ginawa niya. Anti-Corruption Commission. So, ano pang ine-expect natin na hindi magnanakaw ito? May balak talaga. Oo, kasi tinanggal mo yung security guard doon sa bangko, natural. Mauubos ang laman ng bangko. Alam niyo ba kung bakit ganyan ang motibo ni Marcos? Sige. Sa tingin ko lang Ito, opinion ko lang Sa tingin mo, Oo. hindi totoo to. Baka Di umano. baka Hindi totoo libelous to, yan. Di umano lang ito ha. Baka Hindi libelous. totoo yan, pero sasabihin mo na rin. Oo, opinion ko lang to Kasi dalawa ang nawala sa kanila, sa pamilya nila nung sinipa yung tatay niya. Yung honor, yung pamilya niya, honor ng pangalan nila, at kayamanan. Nabawi lahat nun eh. At yan naman ay napatunayan sa korte. Hanggang tama. ngayon merong court na nagsasabi na may ill-gotten wealth ang pamilya nila. Tama. Oo, meron pa yung sa state tax. So talagang yan po ay facts, hindi ho yan chismis. Nawala sa kanila at ganyan naman ang ginawa nung panahon ni Cory Aquino, ni dating President Cory Aquino. Siniquester lahat. Nawala talaga lahat sa kanila. So dalawa yung nawala, yung honor at yung pera. Kaya sa tingin ko, yun ang binabawi niya ngayon, hindi yung honor. Dahil yung honor, kung mapapansin nyo sa pelikula ni Aimee, doon, galit naman si Marcos kay senior eh. Si BBM kay senior. So wala siyang pakialam sa honor. Ang importante sa kanya, sa tingin ko, ay pera. Mabawi niya lahat yung nawala sa kanila. Maisingit ko lang, naalala niyo yung nagtanong sa kanyang foreign press na babae. Yes, Diba? natawa siya. Parang, Ang tinanong sa kanya, tapos tumatawa siya, di ba? Why are you laughing? Oo. Parang ang sinasabi niya, kasi pinagbibintangan yung pamilya namin, hindi naman totoo yung mga binibintang. Tinatagalog ko lang po yung sinasabi ni PBBM. He was denying na nagnakaw ang pamilya niya nung panahon ng tatay niya. Pero anong sinagot sa kanya nung babae? Pero bakit may perang kinukuha sa account nyo sa Swiss at binabalik sa Philippine government? Kung hindi kayo nagnakaw, ibig sabihin nakaw nyo yan. Meron nakaw. Ganun naman siya tinatanong at nung sisinungaling, di ba? Tumatawa. kahit nung nakaraan sa may sa may press con niya, Balat Bay, nung tinanong siya tungkol sa pinsan niya, tungkol kay Zaldico, tumawa muna siya bago siya sumagot. Yun ang defense mechanism Oo, niya. Pagka ano? nasusukol, tawa. Pati yung sa eh. drug test. Di ba? Sa drug test, tinanong tatawa niya. rin Di ba? siya. Tatawa rin siya. Tapos No? fentanyl. Sabi niya, no? Yung public office is public trust. Why should I? Diba? Gumagano'n pa siya. Sabi niya, no? Pero doon nga kami nag-away ni Auntie Claire. Ang sabi ko kasi, Mr. President, this is for your own good. Marami na ang nagsasabi na anong tawag sa inyo? Bangag. Hindi. Seriously. totoo. Seriously. Bangag, ang paniniwala ng tao, gumagamit ang presidente ng pinagbabawal na gamot. Kaya nga, niloloko siya, ngiwi, di ba? Ang point ko, kaya ako nanawagan kay Auntie Claire, sinasabi ko, Mr. President, ano ba naman yung magpa-hair follicle test ka to disprove yung mga accusations sa'yo? Kasi once you prove na hindi pala totoo itong mga binibintang sa'yo, di ang ganda mo, ang pogi mo, di ba? Pogi points yan. Sira yung nagbibintang sa'yo. Bakit mo hinihindihan to? Hair follicle test lang. Hindi nyo pa magawa. Para sa taong bayan naman yun eh. Di ba? For trust and confidence. Tsaka ang problema kasi dito, sa napapansin ko lang, sa 3 years ng Marcos administration, ang panawagan nila unity, pero yung nangyayari is iba. Kasi ito parang yung administrasyon ni Marcos, parang bangka na yung mga sakay, magkakaibang direksyon ng pagsasagwan. Kaya hindi talaga makakarating sa paroroonan May mga sikreto pa nga dyan na bumubuta siguro ng bangka para lumubog. Yan ang napapansin ko, partner. At ito parang
sinira nila yung expectation ng tao. Kasi ang sabi nila nung eleksyon, lilinisin nila ang pangalang Marcos. Pero ngayon, natuklasan natin, base na rin sa mga sinasabi ni Saldico, imbis na pangalan nila ang linisin, ang lininis nila ay kaban ng bayan. Ngayon, huli na sila. Checkmate na. Dead end. Tapos na ang laban. It's over. Ramdam na natin yan. Kasi yung barbed wire, 5 magkakahalong gano'n, no? Doon sa may Malacanang ngayon. Tsaka may balita ako dyan. Yan. Bago ba yan? Bago yung balita. Bago. Bago yung balita mo. Basahin pa natin tong isang Yan yung pwede mo na habang Excited basahin. na ako. Chismis to eh. Gusto ko yung mga chismis ni Banat White tsaka ni Anjo eh. Try mo muna. Pero matindi yung chismis mo eh. Pero sige. Hindi, may balita ako talaga na matindi yung rally magaganap. Itong 3 araw na ito. May mga malalaking grupo na nag-usap-usap dyan. At Yung- saka, mismong hindi na ito kasi sinasabi nila, yung iglesia dito lang sa lugar na to. Sa EDSA dito lang. Ito yung mga, hindi, halo-halo na ito. Iba't ibang kulay na ito. Grabe ang nila sa iglesia. Bayad daw yung mga iglesia na pupunta. Oo. Ang dami member nun, tapos binayaran mo. Abangan nyo. Naku po. Kasi wag na nga, bukas ko na sasabihin. Sa sa Tuesday, makita-kita po tayo dyan sa INC. So abangan nyo kung aabot pa. Tuesday? Meron Oo. bukas sa start niya na. Basta- 3 araw yan. 3 Sunday, araw. Monday, Tuesday. Tuesday. Basta ako, sana bukas, simula bukas, makakita na ako ng tangke. Ay. Tangke ng gasol. Siyempre, magluluto hindi, dyan. Para magluto sila. May Cooking. mamagitan ng Kasi 3 araw yun, di ba? Kung bibili ka ng pagkain na Correct. mahal-mahal. Para makatipid, di ba? Basta linawin ko lang So, game over na to, Banat Bay. Oo. Sa Martes, game Oo. over na. Hindi, linawin ko lang. Walang kulay na ho itong rally na ito. Ha? Game over na, wala nang kulay ho ito. Ibig sabihin ng game over, hindi yung pamahalaan ha, ang bakasa. Ang game over, yung kulay. Yan. Ay, Wala hindi- na ito. hindi may ma-overdose. hindi na ito DDS, hindi na ito Pinklawan. Ito'y sama-sama na. Yes. Sambayanan ng All Pilipino. no? religion, all walks of life. All religion, All walks sama-sama of na ho life. ito. Kasi naniniwala ko, hindi lang naman iglesia ang tinamaan ng baha eh. Lahat tayong Pilipino. Tsaka hindi lang iglesia, Oo. ninakawan. Lahat tayo. Kaya nga, sama-sama na tayo dito. At hindi nyo kailangan, baka sabihin nyo ba, hindi, rally lang ng iglesia, rally lang ng ganito yan. Hindi. Rally nating lahat ito. Bakit hindi mo ipaliwanag sa taong bayan kung gaano ka-importante na sila ay dumalo bukas hanggang sa Martes? Say naman galing, pare. Ba't ikaw? Hindi, ikaw na, sa'yo naman galing. Kung Hindi, gaano alam, future kung na gaano ng mga ka-importante kabataan to, ito may sa nag-uusapan kabataan, kung gaano ka-importante ito sa kanilang mga magulang na may sakit. Paliwanag dito para sa kabataan. Kasi Sige. ito, idol to ng mga kabataan. Sige, Bakit paliwanag. kailangan? Oh, yan. Bakit? Sir Jack, bakit kailangan? Kasi alam mo, marami nagtatanong yan ha. Seriously na naman tayo ha. Marami ang nagtatanong, bakit tayo pupunta sa rally? Ano ang namin, ano ang maambag namin pag pumunta kami sa rally? Sa maganda, pakinggan natin. Bakit? Mga kabataan, once in a lifetime lang ito lulungan natin yung sarili natin. Parang nilulungan nila rin yung gobyerno. Nunod tayo, minsan lang ito, kawawa na tayo eh. Wala na tayo kakampi. Sino-sino magmamatutunuan, tayo rin, di ba? Kawawa tayo lahat, sana pagkaisa tayo para sa bayan. Kahit kung na lang. Ang linaw, no? Yung subtitle po. Na, Ganito po ang sabi. Para sira yung mic. Bakit paliwanag? Paliwanag. Paliwanag daw, tulong na daw. Naiyak ako nung sinabi niya eh. Kasi hindi ko maintindihan. Maliwanag ba, Kuya Andrew? Maliwanag. Pero ito promise hindi lang ito para sa mga Duterte, para sa mga Marcos, Pinklawan, Dilawan, para ito sa sambayan ng Pilipino. Ngayon nakita natin kanina yung mga kabataan bumuboses na kasi ramdam nila na may nawawala sa kanila. Ramdam nila na walang nangyayari sa Pilipinas. Hindi katulad nung mga unang panahon, nung ibang presidente, may makikita ka dyan na ginagawa. May nangyayari ngayon, wala, partner. Talagang, as in, 0-0. Negative pa nga eh. Ghost pa nakikita natin eh. Alam mo, Tsaka speaking of... madagdag ko lang yung sa mga kabataan. Ah, I'm sure yung mga kabataan naramdaman nila ang sakit, especially those studying in private schools. Yes. Why?
nung nabalitaan nila na imbis na 1,700 classrooms ang gagawin para sa mahihirap natin na kababayan all over the country, ang nagawa lang 22. 22, grabe. Siyempre, kung ikaw ay kasing edad nung batang yun, sasabihin mo, nakapunta na ba kayo sa probinsya? Sikip na sikip sila sa classroom. Yes. Butas-butas ang bubong nila. Kaya nga tayo gumagawa ng classrooms para lumuwag ito. Iisipin mo, yung mga kabataan na kasing edad nila, nararamdaman nila yun. Nakawawa naman tong mga nasa probinsya. 1,700 classroom, naging 22. Saan napunta na naman yung pondo? 3 taon na, ano? Tinalo pa siya ni Pastor Kibuloy, ha? May pera na sila ng gobyerno. Si Pastor Kibuloy may eskwela na pinagawa doon sa Tamayong. Correct. Dating walang high school doon. Elementary lang inaabot ng mga tao doon. Nagpatayo siya ng high school doon para hindi na bumaba yung mga tao doon sa Kapatagan Yes. para mag-aral. Doon pa lang, mataas na yung edukasyon na mararating nila hanggang high school at least. Yes. Maraming Diba, samantalang salamat, sila, Pastor. may pera ng taong bayan, may pondo, 22 classrooms, Hindi pa isang politiko taon. yan. At ito, walang partner, hiya. At ang masakit, hindi maipaliwanag ng mabuti Oo. Alam kung niyo saan napunta ang pondo. Alam niyo kung bakit? Sinabi rin ito ni Saldico Ginagamit ang buong resources ng gobyerno sa pagpapatahimik sa mga kritiko nila. Yun lang. Hindi sa project, Saldico ha? ginamit Oo, si Saldico mismo may sabi nun. O, Coach Oli, Di- bago ko basahin tong boses. Parang sinasabi mo bukas may mag-aalok sa atin. May mag-aalok sa atin, pero tatanggapin ba natin? Hindi. Dugtungan ko lang yung sinabi ni Boss Anjo kasi tinamaan yung mga estudyante. Sa mga kabataan, tinamaan din yung mga fresh grad. Sila yung hirap na hirap sa trabaho kasi wala na nga investors. Kaya yung mga kabataan ngayon, galit na galit sa gobyerno kasi sila yung first impact. Isipin mo, graduate ka ng college. Wala kang makuha trabaho, walang investor, nagkakagulo, baha dito. Kasi yung mga medyo may edad na, made na yan, yung iba dyan made na. Pero yung mga kabataan na bagong pasok, sa pool sila. Kaya nung nakaraang eleksyon, boses nilang nanaig dahil isipin mo incumbent si Bongbong Marcos pero ang mga nanalo, karamihan galing sa kabilang bakod. Tama. O ito, sabi ni Denver Sales ng Quezon Province, malalaman din ni Marcos na may Diyos sa langit. Mula pa sa nagsimula siyang magsabi ng flood control, kinabukasan ng kalikasan mismo ang nagpatunay ng kasinungalingan niya. Hanggang ngayon, naniniwala ako na hindi natutulog ang Diyos. Lahat ng namatay sa baha, humihingi ng hustisya. May dagdag ako dyan, ha? Yung sinabi niyang hindi kayo magpapasko, Oo. kinabukasan si Saldico lumabas. Ayan. Di ba? Laging ganun, ano? Laging ganun. every time nagsasalita siya na si Romualdez, tapos magpapasko kayo sa kulungan, bigla lumabas si Saldico. Tsaka ang weird niya kasi doon, humarap siya nag-press con siya nung panahon na yun Na parang tinatanong siya na kasama ba sa listahan si Romualdez? Sabi niya, ay, hindi pa. I Hindi don't pa. think so. Wala pa naman. Parang sinesape niya talaga Tanong, paano kung si Bongbong nga ang makulong? Tanong lang to ano kayang celebration ang buong Pilipinas Di araw-araw. Konektado dito yan. Mula sa, ano, sa comment ni Antonio Lim ng Cavite. Yung kulungan na hinahanda ni John Vic Rimulya na parang Kaya pala parang si Haman sa Biblia kung umasta na naghanda ng kulungan at silo kay Mordecai, malamang sa malamang ang mangyari ang mga naghahanda mismo ang makukulong. So Coach Oli. biblical pala talaga ang nangyayari. Nagpatayo siya ng malaking mataas-taas na tower para dun tusukin yung kalaban niya. In short, siyang natusok. Siyang, kasi yung hari, bumaligtad. Siyang sabi, sino nag-utos niyan? Siya. O di siya itinusok. Ganun na ganyan ang Grabe yung mga nanonood So- natin. so no? yung- Gagaling din, ano? Matatali. Yung ginagawang ngayon, ginagawang kulungan Kulungan. ni Rimulya. Kaya pala maganda, ang state of the art. manginginabang pala niyan ay Si si Marcos Jr. Magpinsan. Yung magpinsan. Kasi dead end na talaga Hindi, kasi wala na. Dead end na. Game Oo. over na. Game panghuli over na dito. talaga. Kasi So, makikita nyo, grabe hopefully. na ngayon ng paghahanda. Nag-meeting nga daw kahapon Ang nakakatakot nga nito, baka nangangamoy
mo yung martial law, mga partner, ha? Yun ang nakakatakot. delikado. Yan ang delikado dyan. Yan, Baka ano, next week mag-celebrate na tayo dito. Bakit delikado? Para sa kaalaman ng mga nanonood, para aware sila. Bakit delikado ang martial law? It can go either way. Bakit? Kasi yung due process dyan aalisin na. Pwede ka na pagdadamputin. Wala na habeas corpus. Wala na. Sa yan. mga tuwid, babalik tayo sa 1972 Oo. na Eh, magiging like father, like magkakaroon son. ng Like father, like son nga, no? dictatorship at military rule. Ganun. Ay, gusto kong damputin si Boss Anjo. Pwede na yun. Wala na. Ay, asan ang ano mo? Asan? Wala na. Wala nang warrant. Wala na. Oo. Ayun, naniniwala ba kayo na ang santol magbubunga ng mangga? O kasi ang tatay, di umano magnanakaw. Ang nanay, sineselebrate last week yung 7 years ng pagkakasentensya sa kanya ng Sandigan Bayan for plunder. Yung Magnanakaw ang 7 nanay at tatay, ine-expect mo pa ba na yung anak magiging santo papa? Pero speaking of that, crossbreed, iba. Pag crossbreed. Alam mo, it's about time. Ito, panawagan, wag magagalit yung mga Ayminatic sa akin. It's about time magsalita na si Aimee. Kasi tinuturo na yung kapatid niya eh. Hanggang ngayon, ang stand ni Aimee parang gumigit-na-gitna eh. Dapat ano niya na. Sabihan niya na yung kapatid niya na yung ultimate sacrifice, gawin mo na para sa Pilipinas. So baka yung mga kaibigan dyan ni Aimee. Dapat nga noon pa eh. Dapat noon pa niya sinasabihan eh. Ngayon, tinuturo na yung kapatid niya talaga. Pero parang wala pa rin. Tahimik pa rin. Ako naman may panawagan sa atin mga sundalo. Panawagan niya lang yan, ha? Ako lang. Panawagan lang, ha? Linawin ko. Ako lang. Okay. O, sige. Sa atin mga sundalo, Yan. kapulisan, sana isipin nyo ang taong bayan. Mas importante ang taong bayan kaysa sa mga namumuno. Sana ipakiramdaman nyo kung nasaan kayo ngayon. Nasa tama ba kayo o nasa mali? Example, katulad kanina, yung nakakatakot na pwedeng mangyari, na bumalik ang martial law. Alam niyo ba kayo, hindi pa siguro kayo pinapanganak doon, pero ako, may ano na ako noon, may isip na ako noon. I was 4 years old already. And I experienced martial law. And it was hell. Dalawa lang kayo ni Coach Oli pala nag-martial law dito. Kasi po, ang ibig sabihin ng Binisto mo martial law ay pwedeng gawin ng militar at ng pulis lahat. Walang bawal noon. Pwede kayong damputin, pwede kayong questionin. Kaya nung araw, pag may nakita kaming asul na Metrocom yung tawag namin doon na parang Gemini, kulay blue, malayo pa lang, takbuhan na kami. Bakit? Kahit walang dahilan, pwede kaming damputin. That was yung martial law days na nakakatakot. And remember, ang daming estudyante dati ang nawawala hanggang ngayon, hindi na nakita ng mga magulang nila. Yung mga nag-rally dati sa Menjola, naalala nyo? Marami ng mga magulang na hanggang ngayon, hindi na nila alam kung ano nangyari sa kanilang mga anak. Nakakatakot yan. Coach Oli, kasama mo si Sator Ocampo niyan. Oo, dati. Hindi. Nagliligawan pa lang yung tatay. Pero, nanay ko niyan. gusto nyo bang maiwasan ng martial law? Paano? Paano ba? Hindi, maaari maiwasan ng martial law. Paano? Kung lalabas kayo sa mga susunod na araw. Yan. Kasi hindi, alam mo, yung mga sundalo at mga kapulisan, may puso naman yan. Correct. Mahal naman nila bayan nila eh. I don't think kung marami na tayo dyan, gagawa sila ng hakbang na bayolente. O yung sinasabi, di ba ngayon, nire-ready, tinatakot tayo. Yes. O sinabi nila, may mga prosecutor na daw, may fiscal na 24 hours. As in, lahat ng pananakot sinusubukan na nila. Kinasuhan si Congressman Kiko, di ba? Ng sedition. Lahat ng pananakot. Pero, kung sobrang dami natin dyan, hindi na ho nila gagalawin yan. Maniwala ho kayo sa akin, may puso ang mga sundalo at kapulisan natin. Sa tingin nyo, paano nila dadakpin yung mga yan? Ganyang kadaming tao. Lahat yan, uhulihin nila, pasasabugan nila. Hindi ho ganun ang mga sundalo natin at ang mga kapulisan. Importante na magsama-sama tayong lahat. Yes. Wala nang kulay. Sama-sama na ho tayo. Tsaka, ang pinaka-importante dito siguro, Boss Bay, mahiya na si Marcos Jr. Ang daming ang daming na nagrereklamo na Yung part Marcos na yung parang resign. duda ako. Duda pa rin, ano? Oo na, mahiya siya. Mahiya? Oo.
Parang wala talaga eh. Wala. Wala, ang, no? ang vitamins niya, anesthesia eh. Wala nang pakiramdam yan eh. Manhid na yan eh. Pero ako naniniwala ako na pagkatapos nito, may pag-asa pa Pilipinas eh. Kasi ang susunod na presidente nito, alam man gumawa pa ng ganitong katarantaduhan, siyempre hindi na. Kasi kung halimbawa ngayon nga, nagkakagulo ang Pilipino dahil sa ginagawa nila, malamang at sa alamang, ang susunod na maging Pangulo ay talagang aayusin ang bansa at yun ang inaasahan natin. Tsaka sana marami tayong matutunan dito sa nangyaring ito. Actually, marami. Because katulad yan, kung iboboto natin ulit ang mga taong paulit-ulit na wala namang ginagawa para sa bayan, do not expect anything from the government. Yes. But now that nakita nyo na kung ano bang nangyayari pag binoboto yung taon to, kailangan iboto natin kung sino ang karapat-dapat na talagang makakatulong at makakaangat sa buhay natin mga Pilipino. Yes. Tsaka ito parang lesson na rin ito sa mga Pilipino kababayan natin na kung ang mentalidad kasi ng mga Pilipino, kung sino nagbibigay ng malaking pera, yun ang binoboto eh. So ngayon, nagiging practice na yan. yan. Ngayon alam nyo na pag yung politiko nagbigay sa inyo ng pera, babawiin sa inyo yan, 10 doble pa. Yun. Basahin natin yung comment. Sir Jack, basahin mo yung comment natin ano. Oy, Army, kala sir na. Sa tingin ko, mind conditioning ang ginagawa ngayon. Pananakot sa Catholic na huwag lumakas dahil may mga bomba sa rally. Nako, hindi na mapapauto mga taong bayan ngayon. Kaysa ako sa mga lalabas dahil hindi na pwede. May kulit mo. May kulit mo. Game over na. Kaya nga siya Hindi ko kasi nagsulat eh. Kaya nga siya pinagbasa ko eh. At least nakasulat. Nakasulat na, magulo pa. Nasusundan na. Mind conditioning lang Nasusundan. naman talaga sa tingin ninyo. Yung sinasabi, kasi may statement ang military. Kanina ko pa, alam sa'yo ko, Sonic, baka, kasi kung ka magulo yung nakakalimang ko po. Ayun, hindi. Yun Kakampi talaga ang pa gusto nila niya. yan. Yun talaga ang gusto niyan, manggugulo talaga. Kaya nga doon natin may papasok yung sinasabi ni Banat Bay kanina na mayroong isang abogado, si Attorney Fisis ba yun? Lamas, si Hindi, Lamas. iba pala yung Fisis. Hindi, si Lamas. Hindi, meron pa yung isa. Sinasabi niya na, may sinasabi siya na ang magbe-benefit lang dito, ang mga Duterte dito sa statement na ito ni Ayaw niya. ni Zaldico. Ni Zaldico. At saka isa pa, sinasabi nila na ayaw nila ng Marcos resign. Kasi ang magbe-benefit, si Inday Sara. Ang gusto daw nila, totally, lahat mag-resign tapos mag-election. Alam mo- Ano ba yun? Coach Oli? Sinabi na yan ni Cayetano eh. Nag-negative sila. Ayaw nila yung snap election na yan eh. Tapos, nung nagsalita na si Zaldico, biglang gusto nila yung snap election. Ano ba talaga, kuya? Kasi ang problema dito sa mga, pwede ko bang sabihin yun yung kain, yan. Kain Attorney kayo. Fisis eh. Ang problema sa inyo, hindi kayo concerned doon sa problema natin sa Nakawan. Ang concern nyo lang, hindi makaupo si Sara, ang babaw, sobrang babaw. Kaya nga mali yung sinabi ni, si Lamas, sinabi niya makikinabang daw yung mga Duterte dito sa sinabi ni Zaldico. Mali yan. Ang makikinabang, taong bayan. Yes. Kasi Correct. mawawala yung mga kurap. Ngayon, sabihin na natin imagine na natin sa ating pinakamalalim na imahinasyon, pumalit si BP Sara. Naging corrupt din siya katulad ni Marcos. Sa tingin nyo hindi mauulit? Ulit. Sigurado yun. Mas lalong magagalit ang tao noon. Akala ba namin maayos, di ba? Saka Banat Bay, ang inaano kasi natin ngayon, ang sinosolve natin ngayon, yung katotohanan. Correct. Ano ang katotohanan? Na laganap at unprecedented na dami ng nakaw ang nangyari dito. Record-breaking to. Record-breaking. Record-breaking. And unprecedented. Pinakamataas na to na dollar-peso. Pa 60. Mga kaibigan, numero lang yan. Pero tataas ang mga bilihin sa susunod na mga buwan. Mararamdaman nyo sa darating na Pasko, magtataasan. Pag tumaas ang gasolina, kasi ang dollar, pag tumaas ang dollar, tataas din ang presyo ng krudo. Lahat na. At pag tumaas ang krudo, lahat na, sabay-sabay. Ngayon, ang problema na nangyayari na Nakawan ngayon, mga kaibigan, ang solusyon na doon is kailangan
palitan si Presidente. Kasi under his watch, kasalanan niya ito lahat eh. Yes. He is responsible for everything that happened because he is the president. Hindi pwedeng kasalanan nito eh. Yes. Ay, hindi, kasalanan nito eh. Tuturo ka Ay, na kasalanan ni magtuturo. Sal. Kasalanan ng nakaraan. You are the president. Ikaw ang in command of everything. Ngayon, ang kailangan po natin dito is to give a chance na pag nag-resign po o mawala po si PBBM, pagbigyan po natin ang Vice President to serve us for 2.5 years. Why? Yan. Bakit natin kailangan pagbigyan si Sara, si BP Sara? Constitutionally. Kasi may Constitutional problema rights. tayo. Oh, yeah. At ito ang solusyon. Tanggalin ang problema. Yung mga Yes. magnanakaw, tanggalin muna natin. And in this next 2.5 years, give Hindi nag-perform. VP Sara a chance. At tama ang sabi mo, pag hindi nag-perform si VP Sara, di sa 2028, pumili iboto. tayo ng ibang kandidato. Ganun lang. But May if she consultancy, but if she performs well, Oo. better than BBM or any other, baka better than her father. Yes. Eh di boto oo. natin ulit. Susugan ko lang din yung sinabi ni Boss Banat kanina na sa nangyayaring ito, walang presidenteng susunod dito na gugustuhin niya magkamali. Kasi nakita niya eh, yung ginawa ng taong bayan, nag-rally kaliwat kanan. So, ako nakakasiguro ko na yung susunod na upo bilang presidente, gagawin ng lahat para maisalba ang bansang Pilipinas. At hindi matapos ang ulitin. korupsyon, Hindi ulitin. hindi na maulit yung nangyari ngayon. At unang-una, si Llamas, yung sinasabi ni Llamas na na si BP Sara, mga Duterte lang ang makikinabang, hindi. Buong bayan ang makikinabang dito dahil mawawala nga yung mga korupsyon eh. Paano Sila- makikina? ang iba na- Alam mo, iniisip feeling kasi- kasi nila, Master Judea, Oo. kaya sinasabi ng Duterte makikinabang. Kasi- Feeling kasi even ng mga dilawan na yung Oo. posisyon, Oo. yayaman ka dyan eh. Yun nga. Oo. Kaya yung sinasabi na ng mga Duterte lang ang makikinabang, feeling nila na mangungurakot ang mga Duterte katulad nila. Yan Eh, alam ang natin problema mga eh. Duterte, Baka hindi talaga naisip kurakot kasi nila, yan. gagayahin kay Cory. Kasi di ba na, tinanggal nila yung diktador. Pumalit si Cory, wala ding nangyari. Lalo nagkaloko-loko. Akala nila, si Sara Ganun din. is Cory. Oo. Hindi, malabo. Magkaiba yan eh. Pero sundan ko lang yung sinabi ni Boss Anjo kanina. Sabi niya kasi yung si Marcos ang may control ng lahat. Kaya nga whether nandyan yung testimony Saldico o wala, the mere fact na may corruption. Naintindihan nyo natin? Ito ang pinaka-corrupt na budget, yung 2025. Ang tindi ng korupsyon. May ghost control project na nagaganap. Marami. Whether tumanggap o hindi tumanggap, which is, sabi na nga ni Saldico, tumanggap si Marcos, kahit na hindi, assuming, paano niya pinabayaan to? Eh Yes. siya ang huling pipirma nung budget. Sa kanya nagsimula, sa kanya nagtapos. So, corruption pa rin yun. Kaya nga, Ayan, nasasayan nila oh. Kita Oo. nyo, nagtatawanan pa oh. Yan oh. kaya nga, kahit sabihin ni Presidente BBM na wala akong kinalaman dyan, wala akong kinalaman sa pagnanakaw dyan, he is the Commander-in-Chief. Yes. At siya ay dapat responsible sa lahat ng nangyayari sa gobyernong ito. Kaya sorry, Mr. President, kahit magturo ka kung sino may kasalanan, ikaw ang Commander-in-Chief. You are the President of the Republic of the Philippines. Dapat mag-resign kayo. Kasalanan. Well, Alam nyo, tapos na to responsibility. pag may isang nagsalita. Oo. Oh. Ito, boses na lang niyang hinaantay. Sino? Baka kaibigan mo pa yun eh. Sino to? Si Senator Lito Lapid. ano, Oo, tahimik siya, tahimik siya nakakaduda ngayon yung eh. katahimikan niya. Pero mga bossing, meron akong ano Si Leon Guerrero. Leon Guerrero. Meron akong ikukwento. Medyo ano lang to. Patungkol to kay VP Sara. No? Kasi yung sitwasyon, medyo, sabi nga, dapat hindi ko talaga ikwento. Pero kwento ko na rin, matigas sa ulo ko. Sa Hague, kasi syempre, yung pamilya, gusto talaga nila, may uwi na si Pangulong Duterte at alam nila kung sino yung mga kakausapin nila para mapauwi, ito si Pangulong Duterte. Syempre, masakit sa damdamin mo, kapatid ka, anak ka, nakikita mo na yung tatay mo nandoon at hindi mo alam kung makakalabas pa. Alam nyo ba na nagkaroon sila ng pagtatalo, internal? Dahil ilan sa kanila, gusto nang gawin ang lahat para makalabas si Pangulong Duterte. Ibig sabihin, may ilan na sa kanila nagsasabi na
ano na tayo, total ginagawa lang naman nila to sa atin dahil ginigipit nila tayo. Mag-give in na tayo. Ah. Kasi para mailabas na natin si Pangulong Duterte, mahal natin yan. Alam mo na nagkaroon ng tension doon sa pag-uusap na yon dahil alam nyo kung ano sagot ni Inday Sara. Hindi ko pwedeng ipagkanuno ang mga kababayan ko dahil lang sa interes ng isang tao. Tatay niya na yun, mo, ha? tatay mo to. Oo. Tatay mo to, pero mas pinili mo yung interes Yes. ng ibang tao. Totoo nangyari to, kinikilabutan nga ako. So, ibig Dahil nung sabihin- narinig ko yan, kinalabutan din ako. May mga nag-walk out doon sa meeting na yon dahil talagang, syempre, tao lang tayo eh. Magulang natin, tiyuhin natin, kapatid natin. So yun ang sagot ni VP Sara. Hindi ko pwedeng gawin yung mga gusto nyong gawin kasi kung interest lang ng tatay natin, ng tiyuhin, hindi ko ipagpapalit yung interest ng Pilipino. Doon mo makikita yung pagmamahal ni BP Sara. Habang nag-walk out mga nga Pilipino. daw, yung mga nag-walk out, ang sabi nila, magiging presidente to. Ito nga ang problema dito. Yung pagka-presidente, nakikita natin kay BP Sara Duterte. Pero dito sa tunay na presidente, parang medyo malamya eh. Tusugan ko yung sinasabi ni Sir Anjo kanina na ikaw ay leader. Ikaw, Commander-in-Chief. Commander-in-Chief. Paliitin natin sa isang pamilya. Yung tatay sa isang maliit na pamilya, pag nagkakaproblema yung anak, sinisisi niya yung sarili niya. Kasi napabayaan niya, hindi niya nabigay yung kagustuhan o pangangailangan ng anak niya. Pero ito parang natutuwa pa na nahihirapan yung mga anak niya. At kung sususugan natin, yung sinabi ni Saldico, pinagnanakawan pa yung mga anak niya. Yan nga ang gusto kong idugtong. Siguro this will be my final message na lang siguro. To the President, hindi magaling yung mga advisors niya. Ang pangit na mga decisions niya. Ang pakiramdam ko, pinaglalaroan siya at ginagamit lang siya ng mga taong sa paligid niya. Kasi kung titingnan mo ang Pangulo natin, hindi ba nagtataka siya, ano nangyari? Paano nangyari ito? Parang walang alam. Parang walang alam. Sabihin na natin, totoo yung sinasabi. Let's give him the benefit of the doubt na totoo ang sinasabi niya na wala talaga siyang alam. Eh mali si Presidente PRRD. This is not a weak president. This is a dumb president. Grabe. Hindi, sorry, real talk lang tayo. Kaya nga, final message mo na yun, di ba? Final papatayin na ako. Kukulong ka na bukas. Nakakulong ka na bukas. Yun nga, speaking of, Hindi, nakuha niyo ba yung point ko? Nakuha niyo yung point ko Gets. na kung siya ang presidente at nakikinig siya kung kinikinig at nagpapagamit siya sa mga tao sa paligid niya, he is not only a weak president, but he's a dumb president kasi nagpapagamit siya eh. Bakit siya nagpapagamit? Bakit siya kakamot ng ulo? Ano nangyari? Bakit ganito nangyari sa sa bayan natin? Bakit niya tinatanong yung sarili niya? Siya yung presidente. Hindi niya alam kung ano nangyayari. Mag-resign ka. Yes. Kasi hindi pwedeng ganyan. Hindi pwedeng kakalmot ka na lang lagi. Tapos sasabihin mo, ano nangyari? Anong gagawin natin? Hindi bagay sa inyo yung kausapin yung tatay. Hindi bagay yung posisyon. Siguro, Mr. President, balikan na lang sa pagkaka-vice governor ng Ilocos Norte. Pwede. Naging vice governor ba? Governor. O kahit governor, sige. Balikan na lang sa Ilocos Norte. Siyempre, ano na tayo, kulang talaga oras natin. Kailangan talaga to 3 araw, dire-diretso. No? Oo, pero, Wala uwian eh, no? Ayan, Parang parang rally RJ, final mensahe Okay, mo sa final mga kababayan message natin. ko, yung naalala ko dito yung kwento ng Romania. Naalala nyo yun? Yung, wag naman sanang umabot doon sa punto na talagang yung mga tao na yung gagawa ng paraan para, ang nangyari kasi doon pinatay yung mag-asawa. Mag-asawa yun yung leader niyan. So wag naman sanang umabot doon sa panahon na yun dahil ayaw mong bitawan yung posisyon na yan na kitang-kita naman natin na wala ka na talagang magagawa o wala ka talagang ginagawa. Wag na sanang umabot na gumawa na ng dahas ang mga Pilipino para lang mawala ka dito sa Pilipinas. Master Judea. Sa akin naman, bukas magkakaroon ng rally, no? Ang gusto lang naman natin, hindi tayo lumalaban sa gobyerno. In fact, kakampi natin ang gobyerno. Yung mga tiwali lang na nagtatrabaho
at nagpapaandar ng gobyerno, yun po ang tinutuligsa natin. Hindi po ang mismong gobyerno dahil ang Pilipino kinakailangan ng gobyerno. Kailangan lang ng maayos na magpapaandar ng gobyerno para maibalik sa dating sigla yung Pilipinas. Napakayaman po ng Pilipinas, napakayaman ng bansa natin. Pinasok lang tayo ng mga magnanakaw na politiko. Tayo na po ang nahuhuli dito sa Southeast Asia. Maawa po tayo sa bansa natin. Bumoses po tayo, hindi lang ito para sa atin. Ngayon, may utang na tayo 144,000 kada isang Pilipino. Pag hindi po natigil ito, baka umabot sa tigi 1 milyon ang utang natin mga Pilipino. Yun lang po. Isigaw natin, ipagmalaki natin na tayo ay Pilipino, magsalita tayo pag may nakikita tayong mali sa bansang ito. Dahil tayo mga Pilipino, nasa atin ang kapangyarihan. Kaya nga nagkakaroon ng butuan, tayo naglalagay sa kanila dyan. At tayo rin ang may kakayahan na magtanggal sa kanila dyan sa kinauupuan nila. Sir Thank you. Jack, Ano ulit tanong? anong iyong Last final message. message? Last message. Sana maging maayos yung gagawing rally sa 3 araw. Sana Marcos, Bongbong Marcos, sana wag mo lang gagagal yung mga namatay na bagyo. Sana walang mangyari masama nito. Kasi mamaya ako tamaan eh. Namkul ako bukas eh. Tama ka na nga. Tama na ako, di ba? Iwas lang. Is lang ba, di ba? Sana maging mapayapa yung rally at sana gumawa ka na para makahinga na kami, makapagtrabaho, makapagmigosyo. Yun lang, para makaipon kami ng pera. Kasi wala kami trabaho ngayon eh. Yun Coach lang. Oli. Ano to? Game over na to. Tapos na to, tapos na. Kaya simulan na po natin, imbestigahan ang Dolomite Beach. At ang Davao. Ang Davao, no? Congressman Ridon, sige, tuloy mo yung pag-iimbestiga mo dyan. But seriously, alam mo, nakakatawa tong mga to. Pag lumayo, ito yung lagi kong inuulit-ulit. Ang ganda nung sinabi dito ni Senator Cayetano. Ginugulo yung investigasyon. Kailangan lagi tayong patungo sa mastermind. Pag palayo tayo sa mastermind, kahit totoo yan, wag nating kakagatin. Dapat patungo tayo sa mastermind. Alam mo, strategy ng demonyo yan eh. Ang demonyo, hindi kanya kailangang gawing taga-samba niya. Hindi mo kailangang sambahin ng demonyo. Ang kailangan lang ng demonyo ay i-distract ka palayo sa Diyos. Yun na yun. Same thing na ginagawa dito. I-distract ang Filipino, ilayo sa mastermind. Huwag tayo papayag. Hindi po pwedeng party list lang or contractor lang ang mapapahamak. Kailangan tumbukin, mastermind, mastermind, at mastermind. Ito nga, poetic justice. Itong nangyayari sa atin ngayon, na ang taas-taas ng tingin nila sa sarili nila, akala nila walang katapusan yung mga ginagawa nilang kademonyohan sa Pilipinas. At Panginoon na mismo yung nagpapakita sa taong bayan noong totoong nangyayari sa Pilipinas. So wag na nating hayaan na magkaroon pa ng mas marami pang mamatay. Wag nating hayaan na magkaroon ng makakulangan pang sobra-sobra sa classrooms, pagkawala ng trabaho. Importante yung mga buhay na nawawala. Mapipigilan natin yan kung walang korupsyon. So itigil na natin, langit na mismo nagpapakita sa atin kung gaano kakorap itong gobyerno natin. So tayo ang naglagay sa mga yan sa posisyon, tayo rin ang may kayang magpaalis o magpatanggal sa kanila sa posisyon. Pero iniklihan ko lang kasi gusto ko pang magbigay ng mensahe si Bossing Tito, Bossing Tito Anjo. Kasi baka gusto niya gusto Dapat niya may last dance tayo ha, last dance. Iimbitahan niya sa kanyang TikTok, sa kanyang Facebook. Speaking of TikTok, alam nyo, dun sa mga natatakot, dun sa mga kabataan, dun sa mga may edad na natatakot sumama sa rally. Ako po, nagti-TikTok ako. Hindi ko naman ugali talaga na patamaan yung gobyerno eh. Pero yung mga tao nagsasabi sa akin, pwede ba ikaw maging boses namin? Tinanggap ko po yung hamon. Kaya po ako popular ngayon. Hindi dahil nakakatawa ako. Nakakatawa naman ako minsan. Pero tinanggap ko yung hamon kasi naaawa ko sa mga tao na walang boses, na hindi marinig ang boses nila.
Kaya ang taas po ng ang taas ng followers ko. Ngayon, dun sa mga nanonood ngayon, ang mensahe ko na lang sa inyo, kung kayo ay takot, isipin nyo na lang nung araw, nung panahon ng Katipunan, nagpakamatay sila. Sino nang inabang? Tayo mga Pilipino. Panahon ng Hapon, maraming namatay. Yung Bataan Death March lang, kung hindi nyo alam yon, i-research nyo. Nakakaawa yung mga sundalo natin. Namatay na lang sila. Pero sino nang inabang? Tayo. Noong August 21, 1983, tama ba ako? August 21, 1983, may isang tao ang nagsabi, I will die for my country. Anong pangalan niya? Sino? Ninoy Aquino. Mm. Alam niyang mamamatay siya. Pag bumalik siya dito, sinabi na sa kanya, pag bumalik ka dito sa Pilipinas, mamamatay ka. Totoo nga. Anong ginawa niya? Bumalik siya dahil ang pakiramdam niya, siya ang liligtas sa mga Pilipino. Sino nang inabang nung namatay si Ninoy? Paano natin nakamit ang demokrasya? Dahil kay Ninoy. So marami na pong nagsakripisyo. Kaya wag po kayong matakot. Sumama po kayo sa rally kung naniniwala kayo na meron tayo lahat pinaglalaban dito. Kung kayo ay galit sa kurakot, itong mga nangyaring to, sumama kayo sa rally. Boses lang tayo, hindi tayo mananakit. Boses lang. Iparamdam natin kay Presidente PBBM, bumaba ka na, ayaw ka na namin. Iyo. Banat Bay. Yun, at sa mga, sabi naman ng iba, maganda yung sinabi ni Sir Anjo, di ba, yung mga kasaysayan na may namatay. Ngayon, kung hindi nyo kaya, wala kaming pakialam, di ba? Ang isipin nyo na lang, yung anak nyo. Kasi kung magpapatuloy ang ganitong klaseng pagnanakaw sa gobyerno, anong kagigisnan ng anak ninyo? Di ba? So yun lang ang akin, maaring yung iba hindi pa kayang para mamatay para sa ating bayan, although syempre yan ang dapat nating nasa loobin. Pero kung hindi nyo pa kaya yan, isipin nyo na lang yung anak ninyo. Yung apo ng anak nyo, lalong-lalo na mga lolo't lola, tuwan-tuwa yan sa apo. Anong kagigisnan nila kung ganitong klaseng gobyerno ang meron tayo magpapatuloy? So isipin nyo yung sarili nyong pamilya. Kaya panahon na para lumabas tayo, walang kulay. Lumabas tayo, magsama-sama tayo. Walang iba't ibang relihiyon, magsama-sama tayo. Let's unite. At pababain na natin ang source o mastermind nitong lahat ng issue ng korupsyon na ito. Ipanawagan natin, Marcos resign. Para naman sa ating Christmas countdown. May Pasko na, may Christmas na. Okay, 40 days na lang mga kapartner. Abay, 40 days na lang. Dapat may sayaw si grabe, Boss ah. Anjo dyan. Bakit kaya ganun, no? Dati may countdown talaga 100 days. Ngayon, nawala, no? Pero biglang nagkaroon ng countdown 40 days. Nagulat tayo, ha? Oo, at dito nagtatapos ang unang episode ng Vox Populi, ang programang daluyan ng tunay na boses ng bayan, kung saan maririnig at mapapahalaga ng ating tinig at ang tinig ng bawat Pilipino. Abangan ang susunod nating talakayan at samahan kami tuwing Sabado alas 6 hanggang alas 8 ng gabi dito lang sa SMNI. Vox Populi, ang tunay na boses ng bayan. Yun. Salamat, Boss Anjo.